good evening, RCMI family! Ayan, and a blessed prayer and fasting week din po sa atin. Yan, sino po yung nabe-bless sa ating prayer and fasting, no? Amen, ayan. So, I just want to share din po one verse as part of my devotion din po this today. In 2 Corinthians 4 verse 18, it says, "So we set our eyes not on what we see, but on what we cannot see. What we see will last only a short time, but what we cannot see will last forever." Ayan. So this verse is a great verse for us for the whole week, and syempre po for the whole month. Kasi ano nga po yung ating theme for the whole month? Unleashing the power of prayer. And ngayon, this week, we are practicing prayer while we fast po, no? And bakit nga ba maganda yung verse na yun? Kasi in this passage, Paul encourages the Corinthians to have hope and endure the pain na nararanasan po nila dahil naniniwala sila kay Jesus. And so now that we want to unleash the power of prayer, we must be able to look on the power of prayer and on God itself. Kasi hindi nga natin kailangan mag-worry, diba? Sinabi na ni Lord sa atin yun, hindi natin kailangan mag-worry sa mga bad things, sa mga negative things na nangyayari sa atin. Bakit? Kasi nandyan siya. We want God to be with us in our situation, pero kailangan nating i-ask. Kailangan natin siyang isik. Diba po? And so tonight, let's just worship God. Alalahanin lang natin lahat ng naranasan natin kasi patapos na yung June. So kailangan for the next months, kailangan ma-practice na natin. Mas madalas na tayo mag-pray, kahit masaya tayo, malungkot tayo, naiiyak tayo, nagagalit tayo, ma-practice natin yung prayer. Kailangan nating isama lagi si God sa lahat ng nararanasan natin. And para maranasan natin, and mapapurihan natin siya tonight, we need to be reminded kung gaano kabuti si Lord sa buong buwan na sinamahan na tayo, may mga pinagpipray tayo, maaring hindi pa nasasagot, maaring nasagot na, maaring hindi pa tayo sure kung ano yung sasagot ni Lord, pero trust God. Kasi lahat ng nasa will niya, lahat ng plano ni Lord at pinagpipray natin, mangyayari at mangyayari yon in His right timing. And so whenever we fight our battles, let's include prayer as one of our weapons in fighting our battles. Amen po ba? Ayan, sige po. Let's feel the presence of the Holy Spirit tonight as you worship God. Praise your name, Father. We welcome you, Lord. Thank you, Father. Dahil patuloy mo po kaming sinasamahan sa lahat ng nangyayari sa buhay namin, Panginoon. As we fight our battles, Panginoon, you're there. You're here with us, Panginoon. Maraming salamat. Sing. There's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. Let's sing it once again. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. Ooh.
my song of praise for all you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how we fight. In the valley, I know that you're with me, and surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battles. Oh, and I believe you've overcome, and I will lift my song of praise for all you've done. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. We lift your name on high. Ooh. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Let's sing. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. You are. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how we sing. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. You are. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Praise your name, Father. Thank you for being with us. And go back to the beginning and control what tomorrow can bring. But I know here in the middle is the place
you come, will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? All you are. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. But as though leaving the shadow, in my weakness your glory appears. Yes, Lord, I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? We want your love to meet you here. More of you, God. Meet us here, Lord. Your presence is all we want. Not for a minute, words are forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, thank you, Lord. Welcome you, Lord. Thank you, Lord. Let's see. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all we want, Lord, is all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want. It's all
just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Yes, Lord. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Lord, we just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Nothing, Lord. Only you. Only you, Father. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Take this time to thank the Lord sa buong buwan na pinagkaloob na sa atin. Sa lahat ng prayers na niluhod. Sa lahat ng hindi pa nasasagot na prayer, Lord, maraming salamat for still being with us. Kahit na hindi pa nasasagot ang aming prayer, kahit hindi mo sinagot ang aming prayer, kung hindi ka, sinagot mo ang aming prayer, Lord, maraming salamat sa blessing. Dahil patuloy mo pa kami sinasamahan, Panginoon. For this whole month, Lord, maraming salamat. Dahil nire-remindan mo kami na we need you, Father, in everything that we do, in everything that we do. Let's sing it once again. I just want you. Nothing else, Lord. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Lord, we just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. We just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Will you meet us, Lord? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all we want, Lord, is all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Yes, Lord. Thank you, Father. Ito na po kaming gabayan at ingatan, Panginoon. Lord God.
God, we are not enough unless the power of the Holy Spirit will come. Amen? Hindi pa tayo tapos. Amen? Huwag niyong alalahanin ng oras, okay lang yan. No mo, matatapos ako na mas maaga. We will continue the song that we are not enough unless the power of the Holy Spirit will come. Amen? Ready ka ba, kapatid? No, ready ka ba sa kapag? Shall we all lift our hands to the living God? Praise God. Hallelujah. Amen. Unless you come, Yes, Lord. Hallelujah. will you meet me here again? So we Praise want, God. Lord, it's all I want. It's all you are. Will you meet me here Yes. again? Hallelujah. Confess. Confess the word, the powerful word. Hallelujah. Amen. Unless As you you come, come, will you meet me here again? Amen. Praise the name of the living God. It's all you want when you meet me here again. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, God. We will continue to worship God. Pwedeng i-appear yung lyrics. Pwedeng i-appear sa screen yung mga lyrics. We need to confess the powerful word. Amen? We need to confess na may gagawin pa ang Panginoon, hindi yung preaching lang po. Mas matindi ang gagawin ng Panginoon as we lift our hands and worship God. Praise God. Mas maganda kung naka-appear yung mga lyrics sa TV. Praise God. Amen. Hallelujah. Shall we all continue to lift our hands to the living God? Praise God. Exert your effort to worship the living God. Exert your effort. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It's all you are. Will you meet me here again? Hallelujah. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Yes, oh Lord. Hallelujah. Amen. It's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Once more. Hallelujah. Hallelujah, God. I'm not enough Unless you come, will you meet me here again? Amen. Praise God. Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Hallelujah. Praise the name of the living God. Umana sakababakoto romosande. The presence and the power of the Holy Spirit is here right now. Kapatid, nandito ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ngayon. Hallelujah. Do you believe it? Naniniwala ka ba doon? That the power of the Holy Spirit is here? Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Jesus Christ, oh God. Lord, maraming salamat sa iyong kapangyarihan. Sa mapagpala mong kamay, Panginoon. Nandito kami sa iyong harapan, Panginoon kong banal. Patuloy mo kami lukuban ng iyong kapangyarihan. Ano man pagkakasala, pagkakamali namin, nasa isip namin, na salita namin, nagawa namin, patawarin mo kami, Ama. Patawarin mo kami, linisin mo kami ng iyong buhay at banal dugo, Ama. And I pray, O God, sa oras na ito, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay bumaba sa amin lahat. Panginoon kong banal, Lord, wasakin mo anumang problema o issue sa buhay na hindi maganda. Anumang mga karamdaman na yan, magkaroon ng kagalingan, Ama. At ang aming buong isipan ngayon, Ama, nakatutok at nakafocus lang sa iyo, O God. I pray, O God, kailangan namin ng salita mo, O God. Kailangan namin ng salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kagalingan sa anumang karamdaman.
Kailangan namin ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng solusyon sa anumang klase ng problema, O God. Kailangan namin ang salita mo, O God, na nagbibigay ng pagbabago sa amin lahat, O God. Kailangan namin ang salita mo, Ama, para magkaroon kami ng mga tamang direksyon at tamang desisyon sa buhay, O God. Lord, we are praying, O God, in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, O Lord, na tunay nga, Panginoon, lulukuban mo kami lahat ng iyong kapangyarihan at maging handa kami, Ama, at maging matalino kami, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita na magbibigay ng malakas na pananampalataya sa amin lahat. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan naman natin ng malakas ang Diyos na buhay. Mahina pa po yan. Palakpakan natin. Praise God. Para magising yung mga butiki. Praise God. Maraming po salamat sa ating lahat. Pwede na po tayong maupo. Ano ang susunod kong gagawin? Ayun. Sorry po Praise God. Masaya ka ba? Tingnan mo ang katabi mo. Masaya ba yan? Sabi mo nga sa katabi mo, napakaganda at napakagwapo mo naman sa gabing ito. Yan po. Yan ang weakness ng mga Pilipino. At saka pag binigyan mo ng microphone. Praise God. Magandang gabi po sa atin lahat. Maging ang mga nanonood po dyan sa kanyang sariling tahanan. Welcome po sa Radiance of Christ family. At talaga pong napakabuti ng ating Panginoon sapagkat marami pong ginagawa ang Diyos na buhay sa ating lahat. Maraming pinapagawa. Amen po ba yun? Maging tayo po ba? Ready po ba tayong sumunod sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Tama ba ako? Dadako po tayo sa announcement. Announcement. Prayer Congress. Sa June 29 sa Saturday, 6:30 po magi-start ang journey, ang prayer journey natin. Magmula sa ground floor magmula po sa garage, sa ground floor, papunta rito. Yung po naka-experience na nito. Kaya kung mas maaga po kayong pupunta, mas maganda po dahil naiipon po yung tao dyan sa ibaba. Ang service, magsisimula po yan ng 7:45. Then, meron po tayong Children Church Teachers Training sa June 30. At Sunday po yon after 10 a.m. service. Born This Way. Rising Next Generation Service. Rising Next Gen. Kasama ba ako dito? Kami yata nila Kuya Ricky at Kuya Emil to. June 30, Sunday po, 2 p.m. sa second floor sanctuary. Then we have July 6, Saturday, water baptism. Sa July 6, Saturday, water baptism. Call time po niyan, 8 a.m. For registration, and other detail, please coordinate with your district pastor. Praise God. At ang susunod po, meron po tayong mission sa Thailand, sa Vietnam, at sa Cambodia. Malapit lang po yan. 2 sakay, 3 tricycle. At ang Thailand po ang pinakamalapit next week na yata sila. Kaya lahat po ng gustong sumuporta, tulungan po natin yung ating mga sasama sa mission at the same time, yung mga pastor o yung pupuntahan nilang lugar, at kailangan po natin din silang tulungan. Kaya po lahat ng mga offering na pwedeng meron po tayo, pwedeng nyo pong dalhin yung mga titulo ninyo ng lupa, at ang mga pera nyo sa bangko, i-withdraw nyo na muna, dalhin nyo po dito. Masarap ang ngiti ng karamihan. Mukhang totohanin. Praise God. Yan po yung next po ay Vietnam and Cambodia. Sunod po yan. Kaya praise God. Napaka-buti ni Lord. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Amen po ba yon?
Amen. Praise God. No po, talagang matatapos nga tayo ng maaga. Praise God. Dadako po tayo sa ating pagbibigay, no po, sa ating giving, no po. Yan, no po. Praise God. No po, napakahalaga po ng pagbibigay, no po. Isa ito sa itinuro ng Biblia ng Diyos sa atin na suportahan natin ang ating gawain at magbigay tayo ng kaloob para sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi po ng Book of Ecclesiastes 11 verse 6, sow your seed in the morning and at the evening. Let your hand not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will be equally well. No po? Kaya sabi niya, magtanim ka ng buto sa umaga at sa gabi, hayaan mo ang iyong kamay ay hindi mababakante sa pagbibigay. Wow, ang galing naman. No po, hindi nababakante sa pagtulong, hindi nababakante sa pagbibigay. Laging ginagamit ang mga kamay nito sa mga magagandang bagay. For you do not know which will succeed. Hindi mo alam kung sino diyan ang magtatagumpay at magiging maganda ang resulta. Whether this or that, ang sabi niya. Or whether both, at pwede rin, at mas maganda, parehas lahat ng ginawa mo sa umaga at sa gabi o sa hapon, maging maganda ang resulta. Amen ba yon? Amen po ba yon? Praise God. Sige po, hawakan po natin ang ating mga envelope. Pagpipray po natin yan. Lord, maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binigay mo sa amin na makapagbigay. Lord, I thank you, Lord, sapagkat ito ay hindi kabawasan. Ito pa nga ay pagiging dahilan ng pagdami, paglago ng biyaya sa buhay namin, sapagkat ikaw ang nagsabi kung anong itinanim namin, yun ang aming ahanin. Salamat sa bawat isa na nagsusuporta at nagbibigay, at kung sino man ang wala pang kakayahan, dadalin mo rin siya sa isang sitwasyon na mangyayari ito sa buhay niya, Ama. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ito, sa pangalan ng Panginoong Sus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, pwede na po natin dalhin sa harapan. Praise God. Pwede po akong humingi ng tubig. Okay na. Ha? Lipat na sila. Praise God, no po? Ay, ang hirap matanggal yung takip. Praise God. Dadako po tayo sa pagpatotoo, magte-testify. Amen? Meron po bang gusto mag-testify? Pwede po bang tumayo ka dito sa harapan? Magpakilala ka kung sino ka. Tapos, bibigyan ka ng trip to Hong Kong ni Pastor Benson. Yung ticket mo, ilabas mo na. Yung ticket. Meron na, no? Praise God. Ate, pakilala ka. Praise the Lord. Ako po nanay ni Mark. Sino po si Mark? Ako po si Ate Flor. Si Ate Flor pala. Purihin ng Panginoon. Talagang gustong-gusto kong magpasalamat sa Panginoon. This happened nung Thursday lang po. So, bukas, one week na. Talagang, prayer is powerful. Amen. Talagang makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos kapag talagang nasa atin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Bagamat hindi tayo exempted sa mga trials. Last week po, nung Webis nga po, kasi habit ko po ilabas yung dog namin. Corgi po yung dog. Corgi ng manugang ko. 5:45, inalabas ko siya sa labas ng gate. Talagang makapangyarihan ng Diyos dahil alam niya na mangyayari sa akin eh. Kasi before that, katatapos ko lang ng vaccination din sa anti-rabies saka anti-tetanus sa aso for vaccination na yon. Kaya June 13, katatapos ko lang. Nakagat ako June 20.
Grabe. Talagang nakikita ko na yung aso, parating. Parang susugod talaga. Kaya sinicure ko na po yung aso namin. Tapos, buti na lang nakatawid na kami ng kalsada. Hindi ko alam, hindi ko naiisip na ako ang kakagatin ng aso kasi talagang sinisecure ko talaga yung aso namin na huwag siyang makagat. Talagang nalapa po ako dito. Hanggang ngayon makirot-kirot pa. Mga 7 ipin po. Kaya purihin ang Panginoon, talagang ramdam na ramdam ko na bagamat duman ako sa ganun. Ramdam ko na nandun sinasamahan ako ni Lord. Hindi ko nabitawan yung aso. Talagang hawak-hawak ko pa rin yung rope niya. Talagang kakaiwas ko sa aso. Siguro gigil na gigil yung sumugod sa aming aso. Siguro ayaw yung pakagat yung aso mo, ikaw kagatin ko. Ayan, kinagat tuloy ako. Pero praise God, talagang ahead of that, na may vaccination na po. Talagang kung wala akong vaccination, grabing kagat sa akin. Kasi magbubukas yung ABC, yung Animal Bite Center ng 9 o'clock pa. Baka may nangyari na po sa akin. Pero to God be the glory, talagang napakabuti ng Diyos at talagang nandoon yung protection pa rin niya. At salamat po sa lahat na nakakita ng story ko. Nasa 200 plus yung nakita kong nakakita at nag-pray. Salamat for talagang prayer is powerful. Talagang, yan ang talagang dapat natin sandata bilang Kristiyano. Kaya praise the Lord. Shout out for Ate Nida, Ate Giselle, Kuya Emil. Praise the Lord. Alam niyo na yun. To God be the glory. Talagang siya lamang ang sa buhay natin. Kailangan natin talaga. Amen. Praise God. Meron pa po, pwede pa po ng isa. May isang ticket pa po kami natitira. Last na po yan. Okay, so sasamantalin ko po ang pagtetestify kasi yung kabutihan ng Diyos hindi ko po kayang pigilin. No? Unang-una, nag-update kasi ang challenge ni Lord lagi. Po? Kasi mapapatuto ko last Thursday lang din po. Lagi po kaming nag-pray ng cellphone at nakakita po ko iPhone pa po yung binigay ni Lord. Sa totoo lang po. Pero hindi po akin. Napulot ko lang. Pero yung pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi po, siguro kaya po ako ay binibigyan lagi ng ganong situation. Kasi pangatlong beses na po yun. Una po, nung cellphone lang namin ay yung the keypad, binigyan ako ng bagong-bagong cellphone na may camera. Pero hindi rin po akin. Napulot ko lang din, bagong-bago rin po siya. Pangalawa naman, nung ginagamit po ni Mrs. ay maiso na D-rubber. Pag tinanggal mo, matatanggal yung case. Nakakita na naman po ang cellphone, ang ganda-ganda na naman, pero hindi rin po ulit akin. Ang maganda po doon, every time na makakapulot po, binibigay ko sa asawa ko, nandiyan ang mga anak ko. Ang reason ko, kasi tinasyo ko ni Lord doon, alam ko na pinaubayan yung makita ko at mapulot ko ito para test yung aking stand, kung ano yung mangyayari, kung anong gagawin ko, ano po. Pero ang totoo, talagang hindi ko po aangkinin, sasoli ko talaga sa may-ari. Yung pinasa utak ko kagad. At alam niyo po, ang gagawin ko lang, bibigay ko sa asawa ko, nakita ng mga anak ko, titingnan ko rin po kung ano yung kanilang reaction. At alam niyo po, praise the Lord, alam niyo po, every time na ginagawa ko po ito, ang sagot lagi ng asawa ko, ibigay natin sa may-ari. Kawawa naman. Yung mga anak ko po yung time, nangangailangan din sila ng mga gamit niya, pero hindi man lang sila nag-a-attempt na sabihin, akin na lang. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti po ninyo talaga. Kasi alam ko, binago na po niyo ang puso ng mga bata, maging kami. Po? Kasi kung yung puso namin hindi binago, ang sasabihin ko, Lord, hulog ito ng langit, baka akin talaga ito. Di ba? Kasi hindi naman ito ninakaw, naandyan sa harapan ko, binigay mo, wala naman yung may-ari. Pero hindi po ganun eh. Kasi alam ng God, itetest ka lang, inalawang itest ka. Kasi naalala ko agad si Job. Kasi baka nag-uusap yung demonyo si Lord eh. Titingnan ko nga kung anong gagawin ng tao niya pag nakapulot niya. Kung anong gagawin niya kapag may nakuha siyang kagaya ng mga gamit nito. Kasi higit pong masagal mga ganda yung sa mga ginagamit namin eh. Mula po sa keypad, di camera, mula sa D-rubber, ang ganda-ganda di camera din. Mula po doon sa telephone na ginagamit ko, iPhone naman yung binigay. Pero hindi po yun dapat makasira. Sabi nga, naalalaman ko po na napakahirap sa taong nawawalan. Kapag nawalan ka, sakit po nun. Kasi hindi po ganong mahalaga yung gamit na nabibili nila agad. Pero yung mga nakalagay doon, mahalaga. Kailangan nila at kawawa. At naisip po kagad na kapag naibalik yun, masayang tayo, nagagalak siya. Ganun pa lang nangyayari kay Lord. Kapag may isang nawawala, at nakabalik yun, natuklasan niya ang pagbabalik sa Panginoon Diyos. Ganun ang kagalakan ng Diyos. Gamit pa lang, nagalak na yung tao. What more, kung kaluluwa po ang bumalik sa Diyos, mas lalong mahiligaya po ang Panginoon Diyos. Kaya, praise the Lord po. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon.
No po, alam natin yan. Alam natin, lagi natin binibigkas yan. Pero higit yan, may sariling pamamaraan ng Panginoon para pagpalain tayo. Amen po ba yun? Praise God. No po, nasa huling, tama ba ako? Huling Miyerkules na po tayo ng last topic na po natin ito is about the unleashing the power of prayer. No po, at talaga napakaganda niyan, napakaganda. No po, ako ba excited ako magmula nung first Wednesday kay istorya ni Daniel, ni Jehoshaphat, no po, kay Paul and Silas, no po, at ngayon naman si Elijah, no po. Makikita natin bakit nga ba makapangyarihan ng panalangin? Ano ba ang kayang gawin nito sa buhay ko? No po? Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat. Tulungan mo ako, Ma. Ang maghari ang kapangyarihan mo, Ma. Hayaan mo ang bawat salita na lalabas sa aking bibig nang gagaling sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At tunay nga, O Lord, maging lahat kami na nandito na nakikinig, makita at marinig namin at maintindihan namin ang mensahe na ibibigay mo sa amin na magbibuild up ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Ang pinaka-title po natin about Elijah's prayer of faith, no po? Elijah's prayer of faith. Nasa 1 Kings po yon, 18:16 to 39. No po? Gaano nga ba kakapangyarihan ng nanalangin si Elijah? No po? Ang pinaka-idea po nito, ang sabi po dito, no po, Elijah prayed to God in the battle of the prophet of Baal, no po, and Asherah. No po, and fire came down from heaven and consumed the sacrifice. Ibig sabihin, nanalangin si Elijah. No po, sa pamamagitan din ang kalaban niya, magaling din manalangin. No po, ang mga false prophet na ito, no po, and fire, sabi doon, mamaya makikita natin yung buong istorya. At ang apoy ay bumaba, sabi doon, magmula sa kalangitan, and consume the sacrifice na sunog, yung alay nila. Wood, stones, and soil, proving that the Lord is the one true God. At napatunayan na ang Diyos ni Elijah ay makapangyarihan na siya rin namang Diyos na ating sinasamba. No po? This story teaches us when we face seemingly insurmountable challenge, no po? Napakahalaga ng challenge na ito at sa atin lahat mangyayari ito. We should always trust in God's power. Kailangan sigurado ka talaga na nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na buhay and have faith. May pananampalataya ka and He will deliver us at aalisin niya tayo, no po, us from harming, bringing victory in His name. Magmula sa masakit at mahirap na sitwasyon, papunta doon sa tagumpay na sinasabi ng Panginoon. Amen? No po, babasahin ko po ang First King o Unang Hari. Pinili ko po ang Tagalog para mas mabilis nating maintindihan. Medyo mahaba nga lang. First Kings 18:16 to 39. Ang sabi po dito sa Unang Hari, verse 16, chapter 18. Hinahanap nga ni Obadias si Ahab, no po, at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias, no po, ni Elijah. At lumakad si Ahab upang salubungin ng propeta. No po, ang sabi ng verse 17, nang makita ni Ahab si Elias at sinabi nito, ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Ang sabi po ng verse 18, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ninyo, ang iyong ama, sapagkat sinuway ninyo, no po, sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang mga pinaglingkuran ninyo ay ang mga imahen ni Baal. Sa verse 19, ang sabi po dito, ngayon, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta ni Baal at ang 400 na propeta ni Asira na pinapakain ni Jezebel. Magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. Nagkaroon ng hamunan, no po, ng paghamon, no po. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayan ng Israel at ang mga propeta ni Baal. At ang sabi ng verse 21, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos,
siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod, hindi umimik ang taong bayan. No po, ang sabi ng verse 22, muling nagsalita si Elias, Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may mga 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro, hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos naman katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy, huwag ninyong sisindihan. No po, yun ang instruction, huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman, gagawin ko sa inyo ang isa pang toro, sabi doon. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong mga Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ay ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ay siyang tunay na Diyos. At sumagot ang taong bayan, sang-ayon kami, sumigaw ang mga tao. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong mga Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ng apoy. No po, kinuha naman nila ang isa sa mga toro at inihanda ito mula umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal, Baal, pakinggan mo kami. Ang sabi ng mga propeta, false prophet na ito, sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw pa sa paligid ng altar at itinayo nila, ngunit walang sumagot. Nang katanghalian, na hinamak na sila ni Elias, sabi ni, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Sabi ninyo, baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran, o baka naman may pinuntahan lang, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin. Ang sabi ng verse 28, lalo pa nilang inilakas ang kanilang mga sigaw, hiniyawan nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hiniwan nila ang kanilang mga sarili, no po, at sa pamamagitan, sabi po dito, sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan na sila. Verse 29, patuloy sila nagsigawan at nagungulan hanggang inabot na sila. No po? At nagsalita na sa Elias, si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Iniayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. No po? Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh at piniligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. No po? Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay niya ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos pa ninyo sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan pa nila. Isa pang buhos, utos ni Elias, 3 beses na nilang binuhusan ng handog hanggang umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw na sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, no po, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos na nais ninyo silang magbalik loob. Noon din, nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at ang lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang mga nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos
Si Yahweh lang ang aming Diyos. Praise God. Ang Diyos ang magpapala ng pagkakabasa ng kanyang salita. Medyo mahaba lamang, kaya lang hindi pwedeng hindi basahin. No po? Hindi ito competition. No po? Hindi ito labanan ng pagpapabagsak ng apoy para magliyab yung kahoy na yon. May isang senaryo no po sa buhay ni Elijah na talagang kailangan mangyari ito para makita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Maging nung panahon ni Daniel, nung panahon ni Jehoshaphat, nung panahon ni Paul and Silas, no po, lahat yan mga senaryo, mga pangyayari ng lumang tipan, no po, at kailangan mangyari para mapatunayan kung gaano kakapangyarihan ang Diyos na buhay na ating sinasamba. Sino ba si Ahab? Sino ba tong hari na ito? No po? Ba't kilalang kilala siya? No po, sa mga Diyos-Diyosan, no po, sa mga bulaang propeta. Nagsimulang maghari, sabi ng 1 Kings 16:29, nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-30 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya'y nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Higit sa lahat, nauna sa kanyang kasamaang ginawa niya ay sa paningin ni Yahweh. Talagang naging masama si Ahab. Hindi po siyang nasiyang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan pa din niya si Jezebel na anak ni Etbaal, hari ng Sidon, at mula noon naglingkod sila na sumamba kay Baal. Doon nagtayo sila ng templo para kay Baal sa Samaria at nagpagawa pa siya ng altar at ipinasok doon. Ganon katindi ang senaryo. Pag inimagine natin, bakit nung mga panahon na yon, maraming nang bulaang propeta, mas lamang pa sa mga tunay na propeta. Ba't maraming hindi mananampalataya kaysa mananampalataya? Ganon ang mga senaryo. Bakit kailangan mangyari ito ng lumang tipan, ng Old Testament time at maging ng New Testament time? Ang sabi po dito ng Hebrews 11, what is prayer of faith? Ano ba ang panalangin na may pananampalataya? Nagpe-pray tayo lahat. Tama po yun. Pero meron tinatawag na prayer of faith. Hindi pwedeng prayer lang. Dapat prayer of faith. Ano ba ang panalangin na may pananampalataya? Ang sabi ng Hebrews 11:1, now faith it is a substance of things so forth and the evidence of things that not yet seen. Sabi ng King James Version. Ang pananampalataya daw ay katunayan ng mga bagay na inaasahan pa lamang at katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, nananampalataya ka, nanalangin ka, at ang kakambal niyan ay pananampalataya, nandyan na yan ang katugunan. Kung ano man pinagpe-pray mo. Kung may karamdaman ka, sabihin na natin, despite may pain, nasasaktan ka, nahihirapan ka, by faith, prayer of faith, ang feeling mo, magaling ka na. Ang nararamdaman mo, ang makikita mo, dapat magaling ka na. Yun ang tama. Kung titingnan natin yung sinasabi ng Biblia, Pero ang isa sa napakaganda, kung babalikan natin yung istorya, kung babalikan natin ang istorya ni Elijah, doon tayo po-focus kay Elijah. Ano ang ginawa niya? Unang-una, inutusan siya ng Panginoon. Inutusan siya ng Panginoon. Ang sabi doon ng 1 Kings 18:1, pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab, malapit na ako magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab at napakatindi noon ng taggutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapagngasiwa ng palasyo, at si Obadias ay may takot kay Yahweh. Simulan natin yung pangyayari kung bakit napunta si Elijah doon. First, inutusan siya ng Panginoon. May sinabi ang Diyos sa kanya. Amen? Lahat tayo, nangungusap ang Diyos sa atin. Kahit sabay-sabay tayo, kinakausap ng ating Panginoon. Sinasabi niya, ano ba ang mangyayari sa buhay mo? Ano ba ang plano mo? Ano ba ang iniisip mo? Alam ng Diyos lahat yan.
At kung ikaw ay nagpe-pray, mas madalas ka makareceive ng mensahe sa Panginoon kung ano ang kanyang instruction sa iyo. Isa yon sa bini-build up natin dito sa topic natin sa buwan ng Hunyo, sa buong June. No po? Kaya nga may prayer. Hindi natin tiningnan ng mga lingkod ng Panginoon to para matuwa lang tayo doon sa mga himala na nangyari sa buhay niya. Dapat, kung ano ang nangyayari sa kanila, mangyari rin sa atin. Hindi na mangyayari sa iyo ang pangyayari kay Daniel, no po, kay Jehoshaphat, no po, kay Paul and Silas. Hindi na mangyayari sa iyo yan. Sila lang yon. No po? At hindi yung mangyayari sa iyo, unang-una Old Testament pa yon at noong araw pa yon. Pero ang tanong, ano ang hindi nababago? Ang prinsipyo o ang principle o ang prinsipyo ng Diyos ang hindi nababago. Ang kapangyarihan ng Panginoon sa panahon natin, sa henerasyon natin ngayon. No po, sa henerasyon natin ngayon. Ang isa sa napakagandang na ginawa nila, no po, dapat matuto tayong makinig maigi sa instruction ni Lord. Amen ba yon? Nagdi-devotion tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, no po, nagpe-pray tayo, may nire-reveal ang Panginoon sa iyo. May sinasabi ang Diyos sa iyo. Dapat maging sensitive ka ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Tanggapin mo ang instruction na may pananampalataya. Amen? Kapatid, isa yan sa mga tinuturo sa atin, itong mga nakaraang topic natin, do po, about prayer, kailangan matuto kang makinig ng instruction ng Panginoon. Amen po ba yon? Praise God. Pangalawa, ano po ang ginawa ni Ahab? No po, naghanda siya ng altar. No po, prepare the altar of God. Naghanda siya. Ang sabi ng 1 Kings 18:30. Ang sabi ng unang hari, verse 30. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato at katumbas niya bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang bato ay ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya yon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 balding tubig. Ang sabi ng verse 33, isinalansan niya ang mga kahoy at kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos pa ninyo sa handog na ito, sabi niya. Ang altar, kapatid, ito pakinggan niyo po maigi, is a place of worship, lugar ng pagsamba. That time, no po, noong mga panahon na yon, limitado lahat kumpara sa panahon ngayon. No po, naikukumpare ko limitado lahat kasi yun lang ang meron sa paligid nila. May bato, may lupa, no po, walang hollow block, walang wall, walang bubong, walang mga sound system. Kung ano ang available that time, yun lang. But at least nangyari po at nakabuo sila ng altar. Kapatid, pakinggan niyo po ako. No po, ang altar is a symbol of place of worship. Altar help you to go in a deeper prayer in faith. No po, ang altar na ito, no po, ay magdadala sa iyo sa malalim na panalangin na may pananampalataya. It is a place of victory. Mamaya malalaman natin, for this generation, ano ba ang altar ngayon? The present time, sa kasalukuyan, what is our altar and how to create our own altar. No po? Hindi na tayo maglalagay ng bato. Hindi na tayo maglalagay ng kahoy. No po? Because the power of the Holy Spirit is moving kahit saan nandoon. But in your faith, sa pananampalataya mo, there is a wisdom, nagkakaroon ng creative faith. No po? Nagkikreate ng pananampalataya sa iyong puso't isipan. Kung nangyari kay Elijah yung mga ganong bagay, at sa kasalukuyan ngayon, may sitwasyon ka, halimbawa sa sample ko lang, para madali ko lang ma-express itong sample ko. May sakit ka o may karamdaman ka, sabihin na natin, no po? Ano ang pwede mong gawin? You will go to this place. Kasi itong lugar na ito ay lugar ng dalanginan, lugar ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. No po? Pupunta ka ng ibang araw, pupunta ka ng ibang oras, magdideclare ka ng pananampalataya.
Kasi kapatid, ang pananampalataya may effort yan. No po, may pagpupursige yan. Katulad ng tinuro ni Pastora Sara no Sunday, the persistent widow. No po, yung pagiging perseverance, persistent, pagpupursige. Kapatid, ang meaning ng persistent is pain. No po, sakripisyo. No po, effort. No po, napaka-expensive din yan. No po, napaka-discouragement yan. Lahat yan. Yun ang naramdaman ng babaeng balo nung panahon na yon. At yun ang tumulak sa kanya para pumunta. So yung persistent, hindi ang komportable. Walang persistent na komportable. Walang perseverance na komportable. You exert effort at ipapakita mo sa Panginoon kung gaano ka kapursigi. Hindi ka pa easy-easy, hindi ka pa banjing-banjing. No po? Kaya ang nangyari kay Elijah, ang inuna niya, a place of worship. Saan ako magbubuo? Pwede ba sa aking tahanan? Yes. Kaya lang, dapat merong specific time. Special time. No po? At maayos na lugar. Maliit lang ang bahay namin. Pwede po yun kung kailan doon sa bahay ninyo na hindi maingay at komportable ka. Sa gabi lang po yun, di sa gabi mo gawin. Ang issue ngayon dito, ang issue ngayon sa atin, sa panahon natin, sa generation natin ngayon, napaka-komportable na ng paligid natin. Amen? Napaka-komportable, naka-aircon tayo lahat, magagandang sound system, kompleto ngayon yan lahat. Pero ang nangyari, natatalo ka ng mga nakikita mo sa paligid. Minsan nga naisip ko, sample lang po ito, halimbawa lang naman ito No po, halimbawa lang naman to. Halimbawa, sabihin natin, nagplano kang magkaroon ng bahay at lupa. Tama yun. No po, walang masama yun. Napakaganda. Nag-usap kayo mag-asawa, kailangan na tayong magkaroon ng bahay at sariling lupa natin. Tama yun. Napakaganda nun. No po, anong una mong gagawin? No po, anong dapat? Ideally, ang dapat mong gawin talaga, mag-pray. Pumunta ka sa altar. Pero dahil sa paligid, maraming opportunity, ayan ng bangko, nandiyan ng pag-ibig, o-offeran ka, ito lang, mas nagagawa mo yung pamamaraan na normal lang na nangyayari. No po? Ba't hindi po ko pa i-grab itong loan na ito? Kasi blessing na ito. No? Talaga naman, blessing yan. Ba't hindi ko pa i-grab to? Walang masama doon para sa akin. But the point, did you go to the deeper prayer? Dumunta ka ba sa malalim na panalangin? No po, nung hindi ka makapag-decide kung magre-resign ka o lilipat ka ng trabaho, did you go to the deeper prayer? No, malalim ng panalangin. Nag-declare ka ba ng war? Nag-declare ka ba ng challenge? No po? Kasi ang kailangan sa iyo, ma-challenge ang pananampalataya mo. No po, amen po ba yon? Naalala ko nga si Peter. Sabi niya, nung nasa tubig siya, nasa kalagitnaan siya ng karagatan, nakita niya si Jesus Christ. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Ang sabi ng Panginoon, siya yon. Alika, lumapit ka sa akin. Ang normal way dapat noon, lumangoy si Peter kasi mangingisda siya. Binigyan ko ng dalawang pagpipilian. Kung nakita niya si Jesus Christ nakakawag-kawag sa tubig, Lord, ikaw ba yan? O ako to, punta ka dito. Ang gagawin pa lamang ni Peter, lalangoy siya. Pero nakita niya si Jesus Christ nakatayo sa tubig. Nung nakatayo sa tubig, ang sabi niya, hindi ko gagawin yung normal way. Ang gagawin ko, maglalakad ako. Sabi ko nga sa sarili ko, si Peter nung nakita niya nakatayo si Jesus Christ, ang kanyang desisyon, ang kanyang isip, ang kanyang mindset, it is not the normal way. But I will walk in the water. Pero hindi mangyayaring lalakad tayo sa tubig. Hindi na mangyayari yun. Si Peter lang yun. Huwag niyo asamin yun. No. Huwag niyo asamin yun. Dahil kung buhay si Peter, baka batukan pa kayo. No? Huwag mong asamin yun. Hindi ka na maglalakad. But in your present time, alam mo na may sitwasyon kayong mag-asawa. How go to the deeper prayer. No po, katulad ng ginawa nila Daniel, nila Jehoshaphat, nila Paul and Silas, no po, at si Elijah. Paano ka nagdesisyon sa sarili mo to go in a deeper prayer, to ask and seek God? No po? Dahil ang ginawa mo, inunan mo yung normal way. Kailangan ko ng sasakyan, kailangan ko ng bagay, kailangan ko ng ganito. Nag-offer ang loan, kaya ko naman bayaran.
Yes, okay yan. Bayaran mo, nag-loan ka. Yun ang normal way. Pero bakit hindi mo ba inilapit muna sa Panginoon? Baka naman may pamamaraan ng Diyos na kung gusto mo magkaroon ng bahay at lupa, pwede mo palang i-cash kaysa i-loan mo. Ito, sinasample ko lang to, hindi ako nag-aano ng mga hyperfaith, ha? Depende po sa atin kung paano natin. Kasi nakikita ko ang wisdom ng Panginoon when you go to the deeper prayer. Kapag talagang nilublob mo sa panalangin at nag-decide ka, dumistansya ka sa normal na pinupuntahan mo at pumunta ka sa isang lugar na kung saan ang effort mo, ma-exert mo hanggang sa mahihirapan ka, mapapagod ka, at pagdating sa lugar na yon, iiyak ka at mararamdaman mo ang pananampalataya mo. And God will reveal the word. Amen? Mabigat ang labanan ng mga Kristiyano ngayon. No po? Mabigat ang labanan kasi lahat ng bagay nakapaligid na sa atin. Ano nangyari kay Elijah? No po? Ang paghamon sa pananampalataya, the challenge of your faith. No po? Yung paghamon sa pananampalataya, yung na-challenge ang faith mo. It is not the normal way in a person understanding. Hindi normal sa pangunawa ng isang tao na paapuyin o sunugin ang kahoy na yan nang walang posporo. No po? But by God's power, by faith. No po? Ang normal way, pahirapan ko pa yung sarili ko, bumili nga ako ng posporo, sindihan ko nga yan, mag-aapoy yan. That is the normal way. Tama ba ako? Madali yun. Kaysa magluto ako, mag-order na lang ako sa fast food at kay paring Grab. No? Kumpare na nga inaanak na nga nung Grab driver yung anak nung yung na nga ninong. May karelasyon na. No po? Yun ang sinasabi. We need to challenge our faith. Huwag mong hayaan na hindi mo china-challenge ang faith mo. Kapatid, walang masama sa inaasama mo, sa pangarap mo yan, magkabay, gumaling, lahat yan, tama yan. No po, may problema na kayong mag-asawa, may problema ka na sa anak mo, may problema ka na sa asawa mong lalaki, sa asawa mong babae, o naman may issue na sa pera, sa pangmatrikula, sa pag-aaral. Kapatid, kano mo i-exert ng effort mo? Paano mo gagayahin yung widow? No po, yung widow na yon, nung napinreach nung Sunday, na pumunta siya sa unjust judge, no po? Pero hindi yung katugunan ng panalangin eh. Hindi yung katugunan ng panalangin eh. Kasi to reach the answered prayer, the span, yung tamang distansya ng panalangin, may kailangang panahon at oras at pananampalataya yan. No po? Yung perseverance, yung persistent na yan, may tamang layo yan, span yan, na kung saan gagawin mo ang dapat mong gawin bago ka tugunin dito. Kapatid, break the normal way. Wasakin mo yung nakagulian mo, nakasanayan mo, na napakasimple, napakadali. Open ang church lagi. Pumwede kang pumunta ng maagang-maaga ng Sunday, maagang-maaga ng Wednesday, maagang-maaga ng Saturday. Mag-usap kayong mag-asawa, kailangan natin ganito, may plano tayong ganito. Sa anumang mga plano mo, problema man o hindi problema o blessing man, kapatid, go to the deeper prayer. No po? Hindi yung kampante ka lang na naglalakad din pagdating sa church kung anong oras ka dumating, yun na. Exert effort. Exert effort. Na talagang yun ang gawin mo. Ang kagandahan nun, God will supply wisdom. Tumatama ang mga desisyon mo sa buhay. Tumatama ang mga sinasabi mo, tumatama ang mga plano mo. No po? When you come to God in a deeper way. Amen po ba yun? No po? How you see God in His miraculous way? Paano mo nakikita? No po?
No po, paano mo nakikita ang Diyos sa kanyang matinding paghihimala? No po, but we have been see first our normal way. Hindi natin makita yung kasi bakit? Ang nakikita natin yung sarili nating kaparaanan. Kaagad. Ayaw nating lumalim sa panalangin. Sabi ko, napakaganda niyan. Napakaganda ng tinuro sa atin the whole month of June. Pero ang tanong, kwento lang yan kapag walang nangyari sa'yo. Kwento lang yan. Very expensive ang persistent. Very painful ang perseverance. No po? Malaki ang effort at time na ilalaan para matugon ng isang panalangin. Kasi bakit? Kailangan makita ng Panginoon sa atin ang talagang kaseryosohan natin para dun sa ating pinagdarasal. Katulad ni Elijah, sabi niya, competition ba yon? Sige, magdasal pa kayo, magdasal pa kayo. No po? Kasi kilala niya ang Diyos niya. Unang-una, sumunod siya sa sinabi ng Diyos niya. Sa sinabi sa kanya. Pangalawa, nagtayo siya talaga ng place of worship, which is the altar. The place of victory. Kaya very komportable na siya kagad. No po, sa gagawin niya. Kapatid, pakinggan niyo po ako. Tumingin po kayo sa akin. Kahit napakalaki ng lugar, hindi itong importante. Ang importante, ikaw. Ikaw. Kasi pag nasanay ka na sa ganun, hindi ka makakaalpas sa pagkakagapos mo sa komportableng sitwasyon. Na pag ikaw ay matindi na nga ang sakit, karamdaman na pinagpe-pray mo sa pamilya mo, hindi mo pa magawang magdamag manalangin. Buhay at kamatayan na nga ang nakalaan. Matatanggal ka na nga sa trabaho, wala ka ng pagkikakitaan, may problema ka na nga, hindi mo pa ibubuhos. Ngayon pag tinignan mo sa kalendaryong edad mo, konti na lang. Isang araw at kalahati na lang. Wala ka na sa kalendaryo. Mag-iisip ka ngayon. Kailangan magplano ka. Go to the deeper prayer. Kaya nga unleash the power of prayer. Maranasan mo. No po? Kalimutan mo yung ginawa nila Elijah, nila Daniel, no po? Huwag yan ang tingnan mo. Ang tingnan mo, ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Same God na gumawa sa kanila, yun din. Kaya lang, yung kanilang pamamaraan, ganon ang nangyari. Nagpaapoy sila sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw, anong pamamaraan ang gagawin mo para matugod ang katayuan mo? Ang sitwasyon mo. No po? Doon pa lang yun, sa personal mo pa lamang yun. Wala pa doon sa mga bagay na dapat mong gawin para kay Lord. No po? Para kay Lord. Kaya nga sabi ko sa akin sarili, ako mismo, ang dami kong pagkukulang, ang dami kong pagkakamali. Hindi ko sinasabi ito na napakagaling ko na, hindi po, pasensya na po kayo. No po? Ako mismo, I know na kailangan kong mag-exert ng effort. Alam ko na may kailangan akong gawin. Alam kong kailangan akong mahirapan, kailangan akong mapagod. Kailangan mangyari sa akin yun. Minsan nadadivert ako na hindi ko namamalayan. Kasi kaya ko nang bilhin, kaya ko nang puntahan, kaya ko nang gawin to, bayaran ko na lang, tapos na yan. No po? Hindi nga ganun eh. Nakukorek ako ng ating Panginoon. Hindi pwedeng dadaanin mo sa blessing na binigay ng Panginoon sa iyo. God, choose you, pinili ka ng Panginoon para magpakumbaba at manalangin sa Kanya. Kasi kala mo, sabi ko nga sa sarili ko, pag nagkamali ako ng desisyon, wala yan lahat ng material na bagay yan. Walang magagawa yan pag nagkamali ako. No po? Kailangan makasigurado ko na tumama ang lahat ng pinaplano ko sa buhay at may direksyon ng Lord. Sasabihin mo sa sarili mo, ang Diyos na ang bahala sa akin, pagtanda ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Mali ka. Mali ka sa paniniwalang yon. Dahil bago ka pa tumanda, pinaghandaan ka na ng Panginoon, pero ayaw mong ihanda ang sarili mo. No po? Hindi totoong nako kasi pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Mali rin yun.
Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo pag namatay kang mahirap. Kasi, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, pero hindi mo inintindi. Kapatid, lahat tayo may mga pinagsisisihan. Kahit napakagaling mo magturo, kahit na ako personally, sabi ko, Panginoon ko, para yatang wala akong tamang ginawa, ang dami kong pinagsisisihan. Pero, pinakikita ng Panginoon sa akin, you need to come to me in a deeper prayer. Manalangin ka. No po? Kaya nga nagiging mahina ang loob ng maraming tao kasi ang lakas ng Panginoon hindi na nila nararanasan sa sarili nila. Kaya minsan hindi nagiging tama ang pagpaplano at pag-iisip mo kasi nga ang wisdom ng Panginoon ay wala. Kasi nandurong ka sa normal na pamamaraan. Kung ano ang binibigay ng mga nakapaligid sa atin, kung ano ang offer na nakapaligid sa atin, praise God! Blessing yan! But it's a normal way na ino-offer ng mundong ito. Maaring walang masama doon, okay yun. But, did you go to the deeper prayer? Nanalangin ka ba ng malalim sa ating Panginoon? Sinabi mo sa Kanya ba yung nararamdaman mo at ang plano mo? Nag-spend ka ba ng time? One time. Lagyan mo na second time, third time, fourth time. No po? Yun ang tinuturo neto, the unleash, the power of prayer. No po? Kaya nga sabi ko sa akin sarili, Lord, tulungan mo ko maging tama ang mga desisyon ko. Kasi kung hindi, ang offer ng mundo, mabilis, madali, maganda, at daen, talo ka pa rin. Amen ba yun? Pwede po tayong lahat ay tumayo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Alam niyo, isa po sa, nung Sunday nga, nung nagtuturo si Pastora Sara, bilib na bilib kasi ako doon sa word na yun. Talagang bilib na bilib ako doon sa Luke 18 na yun, verse 1 to 8. Sa King James Version, tingnan ko lang po kung mabubuksan ko. Sabi ng Luke 18, 1 to 8. Sabi niya dito, Then the Lord said, Listen to what the unjust judge says, and I will not our just God defend and avenge his elect, his chosen one. Ang sabi po dito sa NIV, who cry out to him day and night, nananalangin sa kanya araw at gabi. Doon pa lang bagsak na tayo. No po? Hindi ko tayo minamalit, hindi ko po kayo iniinsulto, hindi ko iniinsulto ang sarili ko. No po? Ang sabi doon, who cry out to him day and night. Will he delay, no po, on their behalf? I tell you that he will defend and avenge you quickly. Tatapatin ko kayo, sasabihin ko sa inyo, ipagtatagal tayo ng mabilisan. Didinggin ng Panginoon ng ating panalangin ng mabilisan. However, sabi niya, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Pag kaya bumalik ang ating Panginoon, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa atin. Pinag-pray mo, naging malalim ka sa prayer, sinabi mo, ma-promote ka. Alimbawa lang, ma-promote ka, naging manager ka, sabihin na natin, na-promote ka. Pagdating ng oras na yon, hindi ka na makita sa church. Nawawala-wala ka na. Kasi ang dami mo ng pera, na-promote ka na. When the Son of Man comes, no po, will he find faith on the earth? Pagbalik kaya niya, makakasumpong pa kaya siya ng pananampalataya sa mga taong ito na kanyang tinugon. Kapatid, tingnan mo. Bakit ko patatagalin yung bagay na dapat mabilis sa Panginoon? Kung sa paglaan ko ng malalim na panalangin at pananampalataya, Pastor, Brother Ray, ano yan? 2 araw, 3 araw, 1 linggo, wag mo ko tatanungin ng tagal. Hindi ko alam yan.
Ang alam ko lang, huwag kang tumigil habang hindi mo natutugon ng panalangin. Hindi ka tinutugon ng Panginoon. Kasi kapag ang normal way ang sinunod mo, ang daming i-offer ang paligid sa iyo. Parang mapapapraise the Lord ka talaga. No po? But go first in a deeper prayer, kapatid. Mapagod na tayo sa dami ng ating pagkakamali. No po? Sa dami ng ating pagkukulang. No po? I always go to the prayer mountain. Itong mga nakaraan, nandoon din ako. Sabi ko, hindi ako komportable. Wala akong malaking problema. Kung tutusin, wala akong malaking problema. Kaya sabi ko, sasabi ka, punta tayong prayer mountain. No po? Nasasabi ko lang po yun. No po? Para bang sa akin, kailangan ko sanayin ang sarili ko to come to God, to the presence of God. Didistansya ako sa nakasanayan ko, mag-exert ako ng effort, mag-exert ako ng time, iiwanan ko yung sinasabing business, itatabi ko muna yan, maglalagay ako ng oras talaga dyan, na ang tingin ko naman, doon pa lang tumatama na ako. Then after that, pagpunta ko sa lugar na yon, magpe-pray na ako. Anong gagawin ko? Palakad-lakad lang ako doon sa maliit na lugar ko. Nakatayo ako, sasandal ako sa pader, magpe-pray ako, magtatangs ako, kakanta ko, uupo ko, tama na. Hihintayin ko na ang Diyos ang gumalaw, ang magbigay kung ano ang dapat. But you need to decide. We need to decide. We need to decide. Magdesisyon tayo. No po, magdesisyon tayo. Tingnan natin, mag-usap kayong mag-asawa, anong pwede natin gawin. Yes, may marami kang blessing, okay yan. Sige nga, maglaan tayo ng panalangin, punta tayo sa ganitong lugar, punta tayo. No? Ikaw, ang tindi ng pinagpe-pray mo. Ang tindi ng pinagpe-pray mo. Lagi mo naririnig dito. Madali kay Lord yan. Kaya ni Lord yan. Kaya naman talaga ng Panginoon eh. Ba't di nangyayari sa'yo? Kaya naman talaga ni Lord eh. May butas ang pananampalataya mo. Meron ka lang dapat gawin. At natutuhan natin yan kila Elijah, kila Daniel, kay Josaphat, kay Paul at Silas. No po? We need to God, to come to God. No po? Huwag mo akong tanungin kung gaano katagal. Tanungin mo ang sarili mo hanggang saan ang kaya mong gawin. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Kapatid, taas po natin dalawang kamay. Mananalangin po ako sa ating lahat. Panginoon, salamat. Marami kaming alam. Marami kaming experience. Matalino kami. Marami kaming pwedeng gawin. Pero patawarin mo kami, Lord. Hindi namin nagagawa yung pagpapakumbaba na sinasabi mo. Pinilit namin na normal na nakikita namin sa aming paligid. Yun ang basihan namin ng tama. At tinawag pa namin blessing yan. God, I pray, O Lord, magpakumbaba kami sa iyo. Pilitin naming isik ang kalooban mo, anong dapat namin gawin, hindi yung sarili naming pamamaraan. Kung papaano yon, doon lang sa place of worship namin makikita yon, sa altar mo. At ang altar na yon, ikaw din ang magtuturo kung saan lugar yon at ano ang dapat namin gawin, O God. At pagdating namin sa altar na yon, doon namin ibubuhos ang aming panalangin at pananampalataya. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami lumalim pa talaga sa panalangin at ang mga tinuturong ito na makita namin ang makapangyarihang panalangin mo, O God. Salamat po, O Diyos na buhay, sa pagtugon mo sa amin lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, ang bawat anak mo na nandito ngayon, Ama. Wasakin mo ang anumang mga pagdududa sa kanilang puso at isipan. Wasakin mo anumang pag-aalinlangan. Wasakin mo anumang kasalanan.
Wasakin mo, Panginoon, ang anumang katamaran, O God. I pray in the name of your Son, Jesus Christ, O God. Kami lahat na nandito ngayon ay magpakumbaba sa iyo, Panginoon, lumapit sa iyo ng totohanan sa pamamaraan na gusto mo at hindi doon sa pamamaraan ng tao na nakasanayan na namin. Lord, I pray, tulungan mo kami, Panginoon. Lumapit kami na may pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Na lahat ng natutuhan namin sa loob ng isang buwan, Panginoon, sa topic namin, unleashing the power of prayer, I pray, O God, hindi pa huli ang lahat para maranasan namin talaga at maipahayag ang kapangyarihan ng panalangin. At maranasan namin ang totoong katugunan ng aming mga pinagdarasal sa buhay. Na ito ay himala mo, hindi dahil sa pamamaraan ng tao, God. Salamat sa bawat isa na nandito ngayon at salamat sa bawat isa na nanonood sa kanilang sariling tahanan. Tanggapin namin lahat ng biyaya at pagpapala ng Panginoon. Makarating kami sa aming tahanan na ligtas at payapa at nasa maayos na kalagayan. Sa pangalan ng Panginoong Sus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat sa ating lahat at magandang gabi po.